Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkukwentuhan natin, itong si dating senador, ngayon Chief Legal Counsel po ni Bongbong Marcos, mukhang nahahawa na sa mga dilawan at ginagaya na yung kanilang estilo. Ano yung estilo na yun? Manisi na po. Imbis na solusyonan yung kapalpakan nila, isisisi ngayon kila Pangulong Duterte kung bakit nagkagulo-gulo or nagkaroon ng malaking issue yung Pogo na yan. So bago natin simulan yung kwento na yan o yung balitang to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ang video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbibigay ng lisensya sa mga pogo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. I agree with the President. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Diretsahan ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nang humarap sa Kamara. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na itinanggi namang may pogo roon. I want to categorically state that there are no pogos in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Dito hindi ko maintindihan ano ipinaglalaban dito ni Madam. Sino ba nagsabing merong pogo sa Cagayan Freeport? Sino ba yung nagsasabing, kumbaga, sino ba yung nag-iingay na na merong pogo doon? Bakit affected tong anak ni Juan Ponce Enrile? So kung sabihin na natin for the sake of arguments na wala, ano naman ngayon kung wala? Kung meron, ano naman? Ano na ang problema doon? Ikaw ba inaakusahan na may connection sa Pogo? So wala naman nag-aakusa. So ano yung pinagpuputok ng butse nitong anak ni Juan Ponce Enrile? Na parang sabihin na natin meron. Sino ba yung nag-aproba? Kaninong administrasyon na ba ito? Sino yung nag-aakusang merong Pogo sa Cagayan? Di ba? Bakit ano yung pinaglalaban mo na parang gigil na gigil kayo na parang alam niyo na yung saan pupunta yung yung paninisi, 'di ba? Kasi tatay niya na mismo nagsabi na yung Pogo ay isang malaking hindi raw napag-aralan at yun daw yung ugat daw ng money laundering dito sa Pilipinas. So, sabihin na natin ganun. Sino ba yung nag-aakusa rito sa anak niya na may Pogo sa Cagayan? 'Di ba? Yun ang tanong doon. May komento rin ng mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac and Sabihin mo yan kay BBM. Bakit hanggang ngayon meron pa rin Pogo sa mga binabanggit mong mga lugar na yan? Diba yan na sinabi na yun yung SONA? Ibaban niya na yung mga Pogo. Pero until na nag-ooperate pa rin, kasi nga 'di ba binigyan pa ni Bongbong Marcos hanggang December na makapag-operate pa yung mga natitirang mga Pogo na eh. Siyempre, yung iba daw dyan, sabi nga nila, nakapag-advance na. Siyempre, kapag nakapag-advance na, hindi na pwede isoli yung pera, mag-ooperate muna sila para mabawi man lang nila yung mga naibigay nila na in advance. Kaya sisihin nyo muna dyan si BBM. Ngayon, sabihin natin, ban yan sa ibang bansa. O, totoo naman yun. Pero ang ano dito, naipaliwanag na ni Pangulong Duterte, bakit niya binigyan ng permit yung mga Pogo noong time na yon. Baka nakakalimutan nyo, inaprubahan ni Pangulong Duterte yung mga Pogo permit na yan, panahon ng pandemic. Panahon ng pandemic, walang trabaho, buong mundo. Tumigil ang ekonomiya dahil sa pandemya.
na hindi puwedeng, lumabas, napakalat-kalat yung mga tao dahil nga nagkakahawaan na, 'di ba, ng COVID. So, ang natitirang, sabihin natin puwedeng maging source of income ng gobyerno natin ngayon is yung pogo. Kaya nga pinayagan 'yan, binigyan ni Pangulong Duterte ng, permit dahil nakakakuha diyan, nakaka-generate ng tax. So, medyo malaki rin yung nakuhang tax diyan ng gobyerno at yun ang ginamit para pambili ng COVID testing, ng mga bakuna, pantulong sa mga ayuda, pantulong sa ibang mga financial, assistant, doon lahat kinuha yun. Maliban pa dun sa mga inutang ni Pangulong Duterte dahil nga walang pera talaga, kulang na kulang. Ang daming kailangang pagkagastusan tulad ng pagbili ng PPE, mga mga allowance ng mga medical, workers natin. So lahat 'yun doon kinukuha, kung kulang man is inutang pa. Kaya pinayagan ni Pangulong Duterte 'yan. Ngayon ang tanong, kailan ba nagkaroon ng problema yung mga pogo na 'yan? Sa panahon ba ni Pangulong Duterte nagkaproblema o sa panahon ni Bongbong Marcos? Sa aking pagkakaalam, pumutok yung mga problema na 'yan nung naupo na si Bongbong Marcos. Bakit kamo pumutok sa kanya? Kasi sinamantala na ng mga gahaman, ng mga kurap na nangikinabang sa pogo. Kaninong, administrasyon ba na pumasok yung mga in-check na 'yan, na nagkaroon ng e-passport? Kaninong, administrasyon ba nagkaroon tayo ng problema sa China? 'Di ba? Panahon ni Pangulong Duterte wala tayong issue sa China. Kumbaga, 'di ba nakakuha pa nga tayo sa kanila ng mga bakuna na sinisiraan pa ng Amerika? Kung wala yung China nung time na yun, hindi tayo makakakuha ng mga murang bakuna. Gano'n kagaling ang ginawa ni Pangulong Duterte. Gano'n din yung naging diskarte niya, kaya niya pinapasok yung pogo kasi kailangan natin magkaroon ng generating income. No, dahil sa pandemic, nakatigil lahat. Tanging pogo lang yung pwedeng mag-operate dahil nga online lang yan. Wala namang physical contact na nangyayari dyan. Yun nga lang, nung pagkatapos ni Pangulong Duterte, diyan na nagmalabis yung mga pogo. 'Di ba? Diyan na sumibol yung mga illegal na pogo na hindi na kinontrol ng Marcos administration. Na ngayon namumroblema sila dahil wala na, kumbaga hindi na nila makontrol nga 'yan. Ang laking problema na, ang kalawat kanan na yung mga nadiskubre nila. Andiyan na yung kay Mayor Guo, andiyan na yung sinasabi nila may mga spy na raw ng China. Tapos ito nga, nung pronouncement nga ni Bongbong Marcos ng SONA, na ibaban niya na yung pogo. Starting today daw ban na, pero bibigyan pa raw niya yung PAGCOR na pag-aralan hanggang end of December, this year, so hanggang December. So may 6 months pa na pwede mag-operate yung mga illegal na pogo, yung mga lehitimo. Kasi meron din talagang lehitimong ang na pogo. Ang pagkakaalam ko, nasa 400 yung pogo dito sa Pilipinas. Pero ang lisensyado lang, I think nasa 40 to 50 lang. So yung 350, walang license po yun or walang permit. Pero pinag-ooperate ni Bongbong Marcos. Bakit si Marcos? Sino administrasyon ba nakaupo ngayon? Si Duterte ba? Hindi naman, di ba? So, panahon ni Bongbong Marcos, nag-ooperate yung mga illegal na pogo. Yung mga nag-ooperate nung panahon ni Pangulong Duterte, yun yung mga nag-apply ng permit. Kaya hindi nyo pwedeng isisi kay Pangulong Duterte kung bakit nagkakagulo-gulo ngayon yung pogo natin. Sumama yung pogo, marami nang nadiskubre, dahil yan sa kapalpakan ng administrasyon na ito. Hindi yun sa hindi na pag-aralan o hindi masyadong nabusisi ng panahon ni Pangulong Duterte. Sabihin na natin ganun na nangyari na hindi nga napag-aralan. Panahon nyo na yan eh. Dapat kayo na yung umayos. Hindi nangyari kasi, pinabayaan ninyo na umabuso na yung pogo eh. Tapos nung hindi nyo na makontrol, gagayahin nyo na yung diskarte ng mga dilawan
na maninisi na lang kayo. Hindi, kasalanan niya ni Duterte, hindi kasi pinag-aralan eh. Ban na yan sa ibang bansa eh, pinapasok dito eh. Mga enggot, kahit hindi pinapasok ni ni Pangulong Duterte, kung gusto papasukin ng mga galamay yan ni Bongbong Marcos, yung mga nakapaligid sa kanya, papasukin yan. Kasi nga si Bongbong Marcos, wala namang alam eh. Di ba? Panay lang ang buka ng bibig na hindi naman niya naiintindihan kung ano yung mga nangyayari sa grounds. Naniniwala lang siya kung ano yung binubulong ng mga nakapaligid sa kanya. Tulad niyan, sinabi sa kanya, hindi nga siguro niya, baka hindi niya naintindihan yung sinabi niya na ibaban niya na yung Pogo, pero hintayin natin hanggang December kasi ano pa, pag-aaralan pa yan. Pero gusto ko magsimula na ngayon, yung pagbaban, pero December, bigyan pa hanggang December para pag-aralan pa. So parang ganun, ang gusto niya, pag-aralan pa ng pag-aralan. Tulad na lang yung yung iniyabang yung flood control project. Di ba? Ano yung nangyari sa flood control project? Ayan, baha, mas lumala pa. So, parang dumalabas talaga ngayon na hindi naiintindihan, walang alam si Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa kanya. Nagpapaniwala lang siya sa mga binubulong ng mga nakapaligid sa kanya. Without PAGCOR being able to control them. Is that a wise decision, wise activity? Do you believe that Executive Order number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Okay. Because all the powers was transferred to PAGCOR. Yes po. Humarap din ang naging presidential spokesperson ni Duterte na si Attorney Harry Roque. Inusisa siya kaugnay ng bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga Pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With these developments, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. Nasita naman si Dennis Cunanan dahil inilagay sa isinumiteng dokumento sa PAGCOR na hindi pa siya na-convict sa anumang kaso kahit convicted ng Sandigan Bayan. Ipapasabpina naman dahil sa pang-iisnab sa mga komite ng Kamara, si Cassandra Leong ang sinamahan ni Roque sa PAGCOR para magtanong tungkol sa umunoy hindi nareremit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety, Ngayon, ang nangyayari dito sa sa hearing ng Pogo na to, kahit naman ako, ano na ako diyan eh, pabor naman ako iban na yung Pogo na yan. Kasi any form gambling talagang para sa akin hindi maganda. Ngayon, ang nangyayari kasi ngayon dito sa hearing na ginagawa nila, ang tinatarget nila mga Duterte na, mga mga kapanalig, yung mga supporter ni Pangulong Duterte yung tinatarget. Kasi tulad niyan, may hawak na silang dokumento na sinasabi nga nila na may yung si Cunanan merong ng convicted na. So bakit di nyo pakasuhan? Si Mayor Guo, ang dami nyo ng hawak na ebidensya. Kasuhan nyo na, baka umalis pa ng Pilipinas yan, mamblema pa kayo. Ngayon pa lang, kasuhan nyo na. Ngayon, sinabi na nga ni Bongbong Marcos na ibaban na yung Pogo. Iban nyo na. Hindi yung sasabihin nyo na failure daw yung executive order na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Paano naging failure yun? Di ba? Kung nagkagulo, dapat tinatanong muna dyan, alamin muna natin kailan ba nagka-problema yung Pogo? Panahon ba ni Pangulong Duterte o panahon ni Marcos? Di ba? Ngayon, kung failure yun, sabihin natin ganun for the sake of arguments na failure yung executive order na pinirmahan ni Pangulong Duterte tungkol sa Pogo, bakit hindi nilang ayusin? Di ba? Hindi yung isisisi mo dahil na hindi na pag-aralang maigi, kaya pumalpak. Yun na nga, sabihin natin ganun. Bakit di nyo lang ayusin? At naayusin nyo lang kung kailan saka lang kayo kikibo na
na iba na yung image ng Pogo kung kailan, ano na, kumbaga, hindi na sila makontrol. Dapat doon pa lang sa umpisa pa lang na nakita na ng gobyerno na medyo lumalabis na yung Pogo, doon pa lang dapat kinastigo nyo na eh. Kaso ang nangyari, pinabayaan lang ng pinabayaan hanggang lumobo ng lumobo yung dami ng mga illegal na Pogo. Tapos, ang nadadamay ngayon, yung mga legal, yung mga lehitimong Pogo, na marami nagtatrabaho na Pilipino. So, ganun karami yung mawawalan din ng trabaho. 'Di ba? Dapat, imbis na manisi kayo, dapat solusyonan nyo na. Dapat hindi na kayo gumagaya sa sa estilo ng mga dilawan. Kung si Bongbong Marcos, 'di ba, nung sinisi na rin niya si Pangulong Duterte yung problema sa issue ng West Philippine Sea, 'di ba? Dahil doon sa gentleman's agreement daw na napatunayan pa lang, kumbaga nalaman natin na nakipag-ugnayan naman pala, nakipag-usap naman pala yung China kay Bongbong Marcos tapos isisisi kay Pangulong Duterte yung gentleman's agreement. Tapos ngayon, isinisisi na naman kay Pangulong Duterte yung permit, ng pagbibigay ng permit sa Pogo, samantalang panahon niya na nagkakagulo yung Pogo, hindi niya inayos. 'Di ba? So, ito yung naging nangyayari. Parehas na si Bongbong Marcos tsaka to si Enrile sa diskarte ng mga dilawan na manuisin ng manisi. So, antayin natin, marami pang huhukayin dyan para isisi sa mga Duterte dahil nga malapit na mag-eleksyon. So, 3 taon pa yung hihintayin bago maging presidente si Sara Duterte. Ngayon pa lang, nagtatanim na sila ng mga binhi para siraan yung mga Duterte. So, yun na po ang aabang at babantayan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.